So ayun po, no, what's up sa inyo. So yung araw na to is tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng WeChat gamit ang GoTime. Okay, so dito sa WeChat na to is gagamitin natin yung verify via as payment card. Okay, so una is punta tayo ngayon dito sa WeChat. And kung makikita nyo, meron ako ditong account na nagawa, no? So i-click lang natin yung more kasi gagawa tayo ng set up for a new account. Okay, so dito fill upan lang natin to. Napakadali lang fill upan nito, no? So super basic lang. And then ilalagay ko na rin yung akin kung paano ko ginawa. Then after natin maklik yung I have read accept the terms, naklik natin yung next. And then dito may pupuntahan tayo dito, WeChat privacy policy. And I have read lang natin yun. I-check lang ulit natin yun. Then after natin yan next, mapupunta dito sa step verification. Okay, security verification lang yan. Sobrang dali lang din yan, para lang yung kayo I am not a robot, ganon. Kung makikita nyo, kinilik mo na lang yung mga pinapahanap nila. And after nyan, start na tayo, no? And lalabas nga pala ito, verify via payment card. So click lang natin yung verify via payment card. And then after nyan, mapupunta tayo dito. Sir, paano po yan? Sir, gagastos po kami ng $1. Huwag kayong mag-alala kasi babalik din naman yan after nyo magawa ng account. So, i-refund din nila yan. Okay. So, saan po namin makikita yung card number, card holder, CVV expiry? So, una po na tayo dito ngayon sa GoTime. Once dito kayo sa GoTime, scroll nyo lang pababa. Kung wala pa kayong account sa GoTime, gawa lang kayo para lang din kayong gumawa ng GCash account dyan. Okay. So, makikita nyo sa baba, makikita nyo yung debit card. Kukopyahin lang natin yung card number, expire, CVV o CVC, kukopyahin lang natin yan. Yung card holder, ibig sabihin yun yung pangalan ng may-ari ng GoTime. So ganun lang kadali yun guys ha. After natin ma-fill upan lahat yun, and then makikita nyo dito naglo-loading na kasi na-fill upan ko na lahat yun. Okay, so nabawasan na rin ako ng 59 pesos doon, pero i-refund din nila yun. So after natin ma-approve, mapupunta tayo sa ibang site para mag-confirm naman ng OTPs. Isasend lang nila sa akin yung OTP. After ko i-type yung OTP, click lang natin yung submit. And then, after nyan mag-submit, pupunta na tayo ngayon dito sa verifying code. So, dito nga pala is tatawag sila sa akin para ipasa yung code. So, hindi ko na mapapakita dito sa inyo na tumawag sila sa akin kasi nagre-record ako, so bawal yun. So, dito, after nyo ma-accept, dito kayo mapupunta sa verify mobile. Okay. So, after nyan, after tumawag sa inyo yung magte-text inyo ng code, automatic na okay na yan. So katulad nito, kinancel ko na yan kanina, stop record ko, and then pagpunta ko sa WeChat ko, pagbalik ko ulit, tinype ko lang yung code na tinext sa akin or tinawag, and yun, na-register na yung account ko. So ganun lang kadali guys, gumawa ng WeChat gamit ang GoTime, no? Sana naintindihan nyo, and don't forget to like and subscribe. Sir, paano naman po kapag ganito yung lumabas dun sa amin? So kung makikita nyo dito sa dalawang picture na to, ito yung mga example na pwedeng mangyari sa inyo. So doon sa via payment card, ano, verify via payment card, so minsan kasi yun ay minsan hindi lumalabas, minsan lumalabas. So madalas lalabas sa inyo is diretso scan, or kaya after nyo ma-verify via mobile number is unstable network. So ano po yung possible na pwede nyo gawin dito para hindi mangyari sa inyo? So una, kapag ang lumabas sa inyo ay scan, ang gawin nyo is magpa-scan na lang kayo sa may mga kilala nyo na na-scan na. Okay? So after nyon, so hindi pa rin gumana or wala kayong kakilala. Kapag ganyan, hindi lumalabas yung payment card, ang gawin nyo is manghiram kayo ng cellphone na Android or iOS. Okay, try nyo hiramin nyo sa mga kapatid nyo, sa mother nyo, sa father nyo, or sa kahit sinong kakilala nyo na malapit sa inyo, no, na magpapahiram. Doon nyo gawin yung account. Okay, so pag gagawa kayo ng account, hindi nyo na yung number ang gagamitin nyo. Kung ano yung phone number ng hiniraman yung cellphone, yun na yung gagamitin nyo. Gets nyo? Okay, so ganoon yung gagawin nyo. Okay, so okay na kayo doon sa scan na lumalabas. So nakapaggawa na kayo ng account gamit yung via payment kasi hindi na lumalabas kasi ibang phone na yung ginamit nyo. Kapag ang lumabas naman is unusual network or device environment ay hindi unstable, so ang gagawin nyo, same lang din doon sa ginawa nyo kanina. Okay? Manghihiram din lang din kayo ng cellphone ng iba para gumawa ulit ng bagong account. Kasi actually, meron akong account ngayon, 12 account na yung nagawa ko. Actually, 12 account na. So, ganyan din yung lumabas ng mga problema dun sa mga experience ko. So, mahigit 2 months na ako nagagawa ng WeChat and madalas yan lang nangyayari sa akin.
So kahit anong gawin yung pumunta kayo, kahit malakas na yung signal sa inyo, hindi pa rin gumagana yan. Pag yan pa rin na lumalabas, may problema na yan. Okay? So walang problema sa signal nyo. Kahit ako, actually tumabi na ako dun sa tower para lang lumakas yung signal ko. So ganun pa rin yung nangyari. Okay? So ang ginawa ko is nanghiram ulit ako ng banafagong phone. So madami naman akong kaibigan, kakilala, kapitbahay na pwede kong hiraman ng cellphone. So kaya nagkameron ako ng mga account. Okay? Pero kapag hindi talaga lumalabas yung via payment card, dito lang ulit ang gawin nyo. Magpascan na lang kayo sa mga kakilala nyo. Actually, nagpascan ako dati sa kakilala ko na tita ko na nag-abroad, nagpunta na Hong Kong, China, Singapore. Okay. So, tinanong ko yung mga tita ko na OFW na tita pascan naman po, baka po meron kayong WeChat pascan po. And then nag-reply siya sa akin na meron daw siyang WeChat. So, yun. So, meron siyang WeChat and then pinascan lang niya sa akin. So, after kayo, kunwari may account na kayo sa WeChat, no? So, hindi pa kayo pwede makapag-scan kapag kakagawa na lang ang account nyo. Kailangan ang inyong WeChat ay tumagal ng 6 months bago kayo makapag-scan ng iba. Okay? So, kung makikita kayo sa Facebook, 100 pesos lang per scan, hindi po totoo yun. Tanungin nyo muna kung ilang buwan na yung account niya sa WeChat. At then kapag sinabi niya na 1 week, 2 months, hindi po pwede yun. Okay? So, hindi sila pwede mag-scan. Okay? And then, kapag naman yung mga in-screenshot yung QR code is meron po yung limitasyon or may expiry po yan. Hindi po siya tumatagal. Okay? So, araw-araw yan po ay nagbabago. Okay po? Sana matandaan nyo po ito. Ano? And then, kapag may mga tanong pa kayo, comment nyo lang kayo or DM nyo ako sa Discord. Okay? So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video ko. Don't forget to like and subscribe for more tutorial tips. Okay? Yun lang. Thank you.